everyone, welcome to this channel. In this session po, i-walk through ko po kayo kung paano po gagamitin itong ginawa nating legal document intake system. So, una, meron po tayong dalawang screen. Yung screen po na nakikita nyo ngayon ay yun po yung admin dashboard. So, dito po yung may access yung lawyer doon sa mga submissions ng client. So, yung isa naman po, yung legal document intake form, ito po ay merong access yung client, yung staff ng lawyer or sino man na pwede mag-input ng information depende kung anong document yung ipapagawa. So, parang ganito po yan. Kunwari yung client gustong magpagawa ng deed of absolute sale. So, maaring yung lawyer ibibigay sa kanya yung link nitong page na to, yung landing page na ito, then the client will just simply choose, click this one, for example, deed of absolute sale, and then click this begin intake form. So dito sa form na to, dito i-input nung client yung mga information regarding, halimbawa kung about the vendor, about the vendee, about the property, yung consideration, and then yung last step is i-review ng client yung information before po niya isa-submit. So ito po yun. Then dito po marami pa tayong klase ng document na pwede pong ipagawa. So isa lang po yung deed of absolute sale para po sa mga real estate property. Meron din pong deed of absolute sale for motor vehicle, contract to sell, deed of donation, special power of attorney, extrajudicial settlement of estate, affidavit of loss, joint affidavit of two disinterested persons, affidavit of registration of birth, affidavit of birth, affidavit of death, extrajudicial settlement with absolute sale, affidavit of self-adjudication, and we also have here the affidavit pero generic siya. So, marami po kasi tayong klase ng affidavit, So, if ever po na yung ipapagawang affidavit does not fall in any of these affidavit na nandito, then dito po yung gagamitin natin. And then, affidavit of discrepancy. So, yan po yung pagpipilian ng client kung depende kung ano yung document na ipapagawa niya. So, every time na kunwari magpapagawa siya ng affidavit of loss, so click niya yan, and then the client na will have to supply the information. So lahat ng information na isusupply niya dito, lalo na dun sa mga field na required, pag submit niya nito, pupunta yon sa admin panel. So let us say mag-ano tayo, try natin i-access. So, ito yung makikita nung staff nung lawyer kung meron siyang secretary halimbawa or yung mismong lawyer. So, kunwari yung client nag-submit ng ganitong legal document intake form. So, pag nasubmit niya yun, pupunta yun yung record, pupunta dito. So, makikita nung lawyer. So, kunwari, ito, may nagpagawa ng deed of sale. So, i-click niya lang ito ng lawyer. I-click niya yan. Makikita niya yung mga information na nandito. Ayan. Ngayon, pwede niyang i-edit. Halimbawa, pwedeng i-edit ng lawyer kung mayroong mga mali or may mga typo error. So, pwede niyang i-edit bago po makakapag-generate nung mismong document. So, pwede niya ring i-delete, And ang pinaka dito is itong print legal document. So once na clinic niyo po yung print legal document, yan po yung itsura niya, yung kunwari yung deed of sale, deed of absolute sale, ayan. So automatic na po siya na ma-generate yung deed of absolute sale with all the information coming from the fields na pinil out nung client, using our legal document intake form na nakita niyo po kanina. So, ganun siya, mabilis siya. The lawyer doesn't have to edit, doesn't have to change every time pag may nagpapagawa ng document. Hindi na kailangan i-edit yung dating ginawa. Tapos minsan nagkakaroon pa ng error kasi may mga information na hindi lahat na update, So minsan yung information ng previous client na retain dito sa current client, So
simpleng bagay lang pero sometimes nakaka-stress, no, sa part ng lawyer din, no. So at least ito, once na sinupply ng client yung information, lahat lang ng mga information ang sinupply niya, yun lang naman yung lalabas dito, no, sa template ng deed of sale halimbawa, or any other legal document na pinapagawa. Okay, so yan po siya. So pwede niyo pong i-print, pwede niyo rin pong i-download, no. So pwede pong i-download tapos i-send dun sa client, then the client will sign, then after that, no, inonotaryo na po, no. So ayan siya. Ayan. So yan yung example po natin, no. So marami pang klase, no, lahat nung document na nakita niyo kanina, meron pong mga sample na transaction. Ayan po siya, no. Tapos meron din po dito sa admin dashboard, meron din po tayong gear icon na nakikita niyo, ito po yun, no. So pwede niyo pong i-click ito para po sa settings, no, ng inyong system. So pwede niyo pong ilagay dito yung pangalan ng law firm niyo or yung pangalan niyo po kung solo practitioner po kayo, no. So tapos ilalagay niyo po dito yung venue or city kasi ito po yung lalabas doon sa header ng mga documents. So kunwari Quezon City, yan yung lalabas doon sa deed of sale, halimbawa doon sa header niya. Tapos dito, pwede nyo rin pong pagpilian or ibahin kung ano yung magiging appearance ng inyong system, no? So depende po kung anong color ang gusto nyo, pwede po kayong mamili dito. And then pwede nyo pong palitan yung inyong username, tapos pwede nyo pong palitan inyong password. Tapos dito sa manage user accounts, pwede po kayong mag-add, no, ng mga users. Kunwari, kayo, yung admin, definitely, ikaw, yung lawyer po ang magiging admin, no? Systems admin. Ngayon, pwede siyang mag-add, halimbawa, meron siyang junior staff na siya yung mag-handle nitong every time merong magpapagawa na client. So, siya yung mag-handle, siya yung magpiprint, etc. So, may access siya dito sa dito sa mga records. So, yan, pwede siya mag-add. So, click niya yung add. So, ano yung username, ikaw din yung maglalagay ng password. Tapos, ikaw din yung magsiset ng permission. So, kung gusto mo, yung user, pwede siyang mag-create ng record, i-click mo siya. Pero kung ayaw mo, hindi mo siya i-click yung checkbox. So, in this case, kung pwedeng read lang, or pwede niyang i-edit, pwede niyang i-delete, no? Or pwede namang mag-create lang, hindi siya pwedeng mag-edit, hindi siya pwedeng mag-delete, no? So, depende po, no? Depende po sa inyo as admin kung paano niyo po i-set up yung permission na ibibigay niyo doon sa user, no. So you can set up as many users as you can, no. Wala po tong limit, no. So yun po yung kinaganda nito. Alright, so yan po yung about dito sa system settings. Tapos dito naman po, itong nakikita niyo dito na parang book, no. So pag click mo po yan, actually, ang laman po nito is yung mga proforma ng mga template, no, document template. So, dito, makikita niyo po yung preview template, no. So, para for purposes po na makita niyo kung accurate ba, correct ba, or complete ba yung yung information or content na dapat nandyan sa document na yan. So, if ever po na may nakita po kayo na correction or meron po kayong gustong ipadagdag, pwede po kayong mag-leave ng comment, no. So pag nag-leave po kayo ng comment, makikita ko po yan as a developer of this system, so that would be my basis para for future enhancement of the system. So ganun po yung mangyayari, no. So balik tayo dito. So lahat po ng document na nandun sa legal document intake form na nakita niyo kanina, yan din po ito, pero may preview ka lang po nung template para at least makita po natin kung ano ba yung end product nung system po natin, no. So nandyan po yan siya. Pero ito temporary lang po ito, no. Kapag kunwari i-turn over na po natin dun sa client natin, wala na po ito, no? Kasi for purposes of development of the system lang po ito, para during the development stage nakikita rin ng client kung ano ba dapat, kung may mga correction siya dun sa proforma ng template, so magagawa natin during the development stage of this system.
Okay, so another thing po, meron po dito yung nandito yung icon dito na parang message, no? So pag click niyo po 'yan, dito niyo naman po pwedeng i-report yung mga nakita niyong mga bugs or mga error, or if you want some enhancement or minor enhancement doon sa system, pwede niyo pong i-submit dito, no? So meron pong kategory yan, either bug, no, or merong error or system enhancement, only for minor enhancement or improvement, no? So depende po, no, kung ano yung gusto niyo, i-select niyo lang diyan, and then subject, no? So a short description of whatever is the subject of your concern, no? And then yung detalye po dito naman po idedetalye niyo na po kung ano yung gusto ninyo, no? So and then pag sinubmit niyo po yan, pupunta po yan lahat dito, no? Punta po yan lahat dito. Tapos makikita ko po as system developer. So that would be my basis for whatever, kung error man yan, para ma-correct, no, yung error, or kung bugs man or system enhancement, yan po yan, no? So yan po yung ating yan po yung nakikita natin na laman nitong ating ano, no, nung ating admin dashboard. So ayan. Okay, so hopefully na walk through ko kayo, no, doon sa paano ba ginagamit itong ginawa nating system, no, para at least mapabilis po yung maging more efficient, no, yung trabaho na natin as lawyers. Okay, thank you.